Hi guys, nandito kami ngayon sa Tomas, Batangas. Kasama ko ang aking mga kagrupo. At samahan nyo kaming libutin ang museo ni Miguel Malvar. At ibahagi sa inyo ang aming makikita at matutuklasan kay Miguel Malvar. Kaya Group 4, arat na! Ang kabataan ni Miguel Malvar. Ipinanganak si Miguel Malvar sa baryo ng San Miguel, sa bayan ng Santo Tomas, Batangas, noong September 27, 1865. Kina Maximo Malvar, isang magtotroso at negosyante, at Tiburcia Carpio. Nag-aral siya ng 2 taon sa pribadong paaralan ni Padre Valerio Malabanan sa Tanawan. Kalaunay lumipat siya sa paaralan sa Bawan bago tuluyan huminto ng pag-aaral at mas piniling magtrabaho sa bukid. Katumbas ng 2 taon sa sekundarya, sa kasalukuyang panahon ang natapos niya. Itinuon ni Miguel ang kanyang atensyon sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng pamilya. Sa kanyang kabataan, nagsaka siya at namahalan ng kanilang negosyo at pananim na tubo at palay. Noong 1881, sa edad ng 16 anyos, pinakasalan niya si Paula Maloles, anak ni Crispina Chavez at Ambrosio Maloles, ang kapitan munisipal ng Santo Tomas. Rayadillo is a blue and white strip cotton or flannel material that was used to make the military uniforms worn by Spanish colonial soldiers from the mid-19th century until the early 20th century. It became popular after being worn during the Spanish-American War and was later adopted by the Philippine Army. Napakasipag ni Malvar. Nagtanim at nagbenta siya ng abaka, palay at tubo. Mula sa kanita ni Yarito, nakabili siya ng lupain sa Maikling Laguna at Santo Tomas at pumasok sa pagnenegosyo ng asukal.
Nagtanim din siya ng mga kahel na ipinagbili sa iba't ibang panig ng Luzon. Dahil sa mataas na kalidad ng kanyang produkto, nakilala ito bilang Naranjita Malbar o Malvarosa. Namuhunan din si Malbar sa pagtatanim ng kape at pagtutroso. Dahil dito, naging tanyag siya sa Batangas at mga karatig lalawigan. Naging daan ito upang mamuhunan kay Malbar ang mga prominenteng mga malakal tulad ni Don Carlos Palanca. Malakas ang lokal na politika sa Batangas. Kapag panahon ng halalan, nagtutunggalian ang iba't ibang paksyon na may kanya-kanyang interes. Nariyan ang paksyon ng mga pamilyang may kaya na nagsusulong ng interes sa negosyo. Ang paksyon ng mga prominenteng taong laban sa mga Espanyol at Praile. At ang paksyong pinangungunahan ng mga Praile sa bawat bayan. Ang ganitong mga tunggalian ay naging mitsa ng pagsiklab ng revolusyon sa Batangas. Bukod dito, mga pang-aabuso at pagmamalupit ng mga Praile at opisyal sa Espanyol ang nagtulak sa mga Batanggenyo upang sumali sa revolusyon. Tipunero Bonilla of Liliw, Laguna, allegedly from the Malbar Brigade. '18th-century style rifle made in Liliw, Laguna, with a length of 210 cm by the width of 40 cm. '2015 Malbar 60 Centennial commemorative coins with a diameter of 2.5 by 2.5 cm each coin. The commemorative coins observed side will show the portrait of Malbar and the markings 10 peso, Republika ng Pilipinas and General Miguel Malbar, while its reverse side bears the new seal of BSP and the markings 150 years, 1865 to 215, and the monument of Malbar. Kaming libutin ang museo ni Miguel Malbar at ibahagi sa inyo ang aming makikita at matutuklasan kay Miguel Malbar. Kaya, Group 4, arat na!